Kausapin naman natin si Cleve Arguelles. Ipag-usapan naman natin yung sentiments ng taong bayan dahil nga ang daming lumabas na issue nito kagabi lang, pagising natin, ayan na. Makakausap natin si Cleve. Cleve, magandang hapon. Cleve. Hi, good afternoon, Sandro. Ayan. Cleve, kagabi maanghang. Sabi nga nila, pasabog maan. Sabi kahapon, pasabog yung naging alegasyon kagabi ni Senador Amy Marcos dahil nga hindi na lang yung Pangulo yung iniuugnay. Pati First Family at kasama na rin mga kaibigan. Oo. May mga pangalan Diba? pang iba. Diba? Pati si Representative Sandro Marcos, ang majority leader sa Kamara. Pati si First Lady. Ayun, diba? ang First Family nga. Ang tanong dyan na Cleve, ito ba talagang katanggap-tanggap, lalo na sa kulturang Pilipino kasi kapatid mo yung... Hindi, tsaka, di ba ang pamilyang Pilipino, close-knit yan. Talagang, sabi nga natin, itatago natin yung problema. Tatahimik di ba? At hindi, maghuhugas ng, ano ba yun? Hindi ikaw yung magtuturo pa. Dirty laundry sa publiko. At hindi ikaw yung magtuturo sa kapatid mo pa. Ano nga bang sentimiento ng taong bayan dito, lalo na itong aligasyon na ito ni Senator Amy Marcos, Cleve? Yes, Sandro, hindi ako magugulat kung hindi masyadong nasiyahan yung ating mga kababayan dito sa isiniwalat ni Senator Amy Marcos. At iniisip ko din, maaaring bumalik itong lahat sa kanya. Maaaring actually siya yung mag-suffer politically dahil dun sa kanyang mga aligasyon. Kasi bukod din dun sa sinasabi natin sa kulturang Pilipino, 'di ba? Isang pamilya, hindi natin gusto na nagsisiraan ng mga magkakapatid. Syempre may iba pang pagtingin na bahagi siya ng isa sa pinaka makapangyarihang pamilya sa ating bansa, no? In some way siya ay bahagi ng extended first family. So, meron pang mas mataas na responsibilidad na inaasahan na hindi siya mag-behave ng ganyan, 'di ba, laban sa kanyang kapatid na kasalukuyang pangulo. Pero ang iniisip ko din, politically kasi itong attempt ni Senator Amy Marcos na mamangka sa dalawang ilog, 'di ba, na gusto niya siya ay isang Marcos pero kampi siya sa mga Duterte, sa midterm elections halos ipahamak siya nito, 'di ba? Kaya nga siya ay nasa dulo ng mga listahan ng mga 12 senador nasa na istribo nanalo. na. Pwede malaglag. Oo, 'di ba? At kung babalikan mo actually 23% I think more or less yung nakuha niyang kabuuang boto. At yun ay 10 percentage points na mas mababa nung tumakbo siya nung 2019, mga 33-34% yan si Senator Amy. So yung strategiya niya na kumampi sa mga Duterte kahit siya ay Marcos, mukhang siya lang yung napapahamak dito kasi ang tanong dyan ay tinatanggap pa siyang buong buo ng Duterte constituency ng mga Duterte voters. Tinitignan ba siyang legitimate, di ba? Kasi Marcos siya. Tapos doon naman sa mga sumusuporta kay Marcos, ba't ka naman ganyan bilang kapatid ng presidente, di ba? So may ganyan ding anggulo na maaaring tignan. At yung pahayag ni Majority Leader Sandro Marcos na naka-all caps pa doon sa ilalim na hindi yan ang tunay na ugali ng hindi yan ang ugali ng isang tunay na kapatid. Anong ibig sabihin nun? Parang bumabalik ata ulit yung sa popular conversations sa usap-usapan yung mga alam mo naman mahilig din tayo sa mga yung ating mga kababayan mahilig din yan na may mga kwento-kwento tayo, mga chismis dahil bilang Pilipino pinag-uusapan din natin yung pamilyang Marcos, 'di ba? May mga sinasabi na maaaring hindi daw siya tunay na anak, Lumalabas ngayon yan. Oo, 'di ba? Social Parang media, nagsisirculate din talaga yan. Pero I think yung tema kasi doon, 'di ba, na kaya siya magsisirculate muli dahil kagaya ng sinabi ni Sandro na hindi yan ng isang gawain ng tunay na kapatid. Tingin ko may shock factor kasi na hindi makapaniwala din yung iba nating mga kababayan na kayang gawin yun ng isang kapatid sa isa pang kapatid, di ba? Parang teleserye na din na hindi mo akalain. Kaya baka mas makatotohanan pa na siya ay half related lang than a full sister. Pero ito naman ay mga
kwento-kwento lang, 'di ba? Wala namang mga pruweba, pero hindi mo din masisi yung mga kababayan natin dahil ganito nga yung sitwasyon ngayon. Napapaniwala nga yung mga kababayan natin sa kwento-kwentong kung kwentong kotsero yan. Sabi nga ni Don Lindon, half siblings lang naman kasi si Amy at BBM. Ayan tuloy. Pero Diba? yung- Marami napapaniwala. Oo, pero yung tugon naman ni Senator Amy dyan sa pahayag ni Representative Sandro Marcos, ang tugon ni Senator Amy, sige, magpapa-DNA test ako, pero magpa-hair follicle test naman kayo. Bakit ganon? Akala ko tumigil na, di ba? Oo, tsaka Tulad nga ng teleserye, sagutan. Oo, pero 'di ba parang at this point parang nakakapagod na. Mag-usap naman po kayo add ko po kayo sa isang group chat na lang siguro no, na damay kasi yung buong taong bayan. At hindi lang naman ito nagrereklamo tayo na ayaw nating marinig yung kanilang bangayan, no? Sa isang banda ganun talaga sila ay mga public figures, no, mga halal ng opisyal, kaya pinakikinggan natin yung kanilang mga bangayan. Pero sa isang banda din, napakarami po problema ng ating bansa. Kaya Totoo. disappointing din na ito yung parang pinagtutuunan ng pansin, 'di ba? Kasi yung bukod sa flood control mess na hindi pa rin naman kumbinsido ang taong bayan doon sa resolusyon kung talagang may mga mahuhuli ba diyan at makukulong, yung usapin ng budget, 'di ba? Binbin pa din naman yung pambansang budget para sa susunod na taon. Kakatapos lang ng bagyo, parang isipin din siguro ng Senator Amy, 'di ba? Parang maganda bang timing ito? Marami akong kilalang mga nakatira halimbawa sa may bandang Bicol na hanggang ngayon wala pa din kuryente yung kanilang mga lugar dahil dun sa dumaan na bagyong Juan. 'Di ba? Parang ito ba yung gusto nilang marinig mula siya? Hindi din parang magandang gamit ng oras ng ating mga halal na opisyal. Tsaka 'di ba, yung isinagawang kilos pagtitipon, no, kilos protesta ba yun na matatawag kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo ay nabahiran tuloy, no? Nung sabi nga ni Senator Lacson, wala siya ibang nakikitang motibo kundi politika. So pwede natin sabihin na politika, nabahiran tuloy ng politika. Oo, kasi sabi ko nga, kaisa naman tayo ng lahat ng sambayanan sa panawagan din ng INC kontra korupsyon na idaan nga sa maansa, di ba? Sa mga ebidensya, yung mga investigasyon, ganyan. Tapos yun pa. Doon pa lumabas itong mga isyong ito. Pero Cleve, itong pagkanulo, kasi ito rin, grabe rin yung mga pinakawalang salita nitong si Ante Claire, si Yusek Claire Castro. Sabi niya, kinalimutan mo yung kapatid mo para lang mapasama sa Team Itim. Ano ba talaga? Pwede bang may nakukuha ba talaga si Senator Amy dito sa pag quote-unquote pagsali niya sa Team Itim? Ayun nga din 'di ba, na ginawa itong pag-aligasyon na ito sa isang rally na patungkol sana, no, sa rally ng Iglesia ng Cristo na patungkol daw laban sa korupsyon at doon nga sa flood control corruption scandal, na karapatan naman lahat na magprotesta, pero ngayon tuloy mas kumbinsido ako bilang isang political observer na mas maging critical na parang ginawa pa lang political stage para sa ambisyong pampolitika din ni Senator Amy Marcos ngayon yung Iglesia ni Cristo rally. Coordinated ba to ng kanilang liderato? Parang magandang mga tanong yan kasi sa akin ang lumalabas ngayon, isa po ba itong audition piece, no? Para na naman kasi maaaring audition nito dahil isa sa mga kumakalat na usap-usapan bukod dun sa baka nga half-sister ay maaari din bang gusto niyang maging vice presidential candidate kung sakaling tumuloy talaga sa pagtakbo sa Pangulo si Vice President Sara Duterte. At ito yung kanyang pinaka-biggest audition piece kasi talagang para matanggap na siyang buong buo ng mga Duterte supporters. At kung dahil nga natigilan din, di ba, dapat 3 araw yung Iglesia ni Cristo rally at kung isa yan sa mga dahilan na mukhang hindi na nila nagustuhan na ipagpatuloy kasi nagmukha na sila talagang political stage na para sa ganitong klaseng
political audition ni Senator Amy Marcos, hindi naging maganda nga na ito na yung naging role ng protesta na sana itong laban sana sa korupsyon. Pero sa tingin mo, magkakaayos pa to? Kasi itong ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, usually kapag may banat si Senator Amy laban sa kanyang kapatid, sa Pangulo, pinagkikibit-balikat lang ng Pangulo. At deadma siya, di ba? Wala siyang ginagawa. Pero this time kaya may mangyari o paano kayang tingin mo yung solusyon para magkaayos yung dalawa? Siguro ako, medyo labas na ako sa... Ayaw sumali. Hindi, tsaka sabi ni Clive, bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Bakit ako damay? Sa pamilya Duterte, kasi di ba, minsan din sila nagtatalo-talo, nag-aaway-away. Kesyo si Hanilet, hindi makita ang dating Pangulo dyan sa Hague. I would like to be excluded po from the narrative of families. Hindi, in short lang, mga pamilya-pamilya, meron kasi ng mga ano rin yan baka yan sa loob, hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakasunduan. In short, sa loob na lang ng pamilya ninyo. Di ba? Huwag nyo na ipaalam. Ang nakakatakot Huwag nyo na kami idamay. Ang nakakatakot dyan, baka mamaya magkahanapan na kung nasan yung diary o kaya baka pumasok sila sa bahay ni Kuya. Yun na nga. Yan, maraming salamat, Clive. Clive Arguelles, political analyst. Maraming salamat sa Zandro at Maan.